Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So sa lahat ng mga user ng Cherry Mobile Player S3 Octa, dumating na nga yung pinakaabangan natin na OTA. Yun yung update sa Android 5.1 version ng Player S3 Octa. So iba't iba yung mga nangyari sa mga bawat nag-update or user ng Player S3. Yung iba nag-black screen, yung iba hindi daw tumuloy. Yung iba, hindi raw nag-unzip yung file nila or corrupted yung file na na-download nila. And thankfully, yung unit natin, by the way, yung unit ko guys, hindi siya rooted. So, stuck pa rin siya mula nung binili ko. And, yan. After 1 year, nakuha ko na yung update niya. So, ito na yung full review natin sa ating Cherry Mobile Player S3 Octa Android 5.1 version. So, stay tuned guys! So, welcome back guys. Nandito na ngayon tayo para i-full review yung ating bagong update na Cherry Mobile Player S3 Octa. So, sa mga hindi nakasubaybay sa mga release ng Cherry Mobile or sa Player S3 Octa, baling Player S3 Octa is na-acquire natin or na-unbox natin nung last February 28, 2015. So, click nyo dyan sa my right screen yung unboxing kung hindi nyo pa siya napanood. Yan. So, bibigyan natin yung quick specs ng ating Cherry Mobile Player S3 Octa. Baling Cherry Mobile Player S3 Octa is meron siyang MediaTek 6592 8-core processor. Bali 1.3 GHz yung speed. Yan. Meron siyang Mali 450 na GPU, 5-inch yung screen, 720 by 1280 resolution. So, yung 5-inch na to is IPS HD screen. Yan. Meron siyang 5 megapixel na front camera at 13 megapixel na back camera na may single LED flash. So, ang battery ng ating Player S3 ay 1850 mAh battery. So, dahil na-update na nga siya sa Android 5.1 Lollipop, marami akong na-experience na medyo kakaiba sa kanya. Bali, yan. Papakita natin guys. Android version 5.1 na yung atin. Yan. So, Lollipop na nga siya. So, babanggitin ko lang yung unang experience ko sa kanya nung KitKat 4.4.4 pa lang yung Player S3 natin. Yung gamit ko yung Player S3 Octa na KitKat version, na to nga, nung hindi ko pa siya na-update ng OTA, wala akong masyadong problema sa kanya. As in, pag ginamit namin siya ng anak ko, sisimulan namin gamitin from full charge to hanggang malobat siya. Kumbaga, wala kaming na-encounter na error or black screen and okay din siya. Nung hindi pa siya na KitKat Android 5.1, gamit namin na SIM card dito is Smart. Kasi ito lang yung unit ko na may kabitan ng regular SIM, yung malalaking SIM card pa. So, hindi ko nalipat yung SIM card sa ibang unit namin. So, siya pa rin yung gamit namin, Smart. Ngayon, problema namin nung gamit namin siya, nung KitKat pa lang siya, Smart siya, medyo mahina sumagap ng signal. So, lalabas pa kami ng bahay para malaman namin kung may text ba kami. Kasi laging, yan, focus ko lang, laging walang signal yung Smart. So, after nung OTA, parang medyo naging okay yung signal niya. Parang nakaka-receive ako ng text nang hindi na ako lumalabas ng bahay. Medyo lumakas yung pagsagap niya ng signal. And sa gameplay naman, okay din siya kasi nung KitKat pa siya, kahit anong isalpak namin, wag lang yung mga NBA na game, napapaandar niya ng maayos. So, makikita nyo naman dyan,
click nyo lang yung mga link. Lalagay ko yung mga link ng mga game test namin sa Player S3 Octa. Halos lahat ng mga sinalpa ko sa kanya, halos umandar lahat eh. Kung hindi man smooth, ang settings is from normal to medium settings na nakakaya niya paandarin ng smooth. Maliban sa mga NBA games kasi hindi compatible sa GPU. And nung inantuto ko siya dati is 28,000 yung benchmark niya. So halos same pa rin yung bracket, medyo nag-iba lang ng onte pero ganun pa rin. And sa gaming naman, wala akong masyadong masasabi dahil ngayong KitKat, ngayong Android 5.1 na siya, okay naman lahat ng mga games na dati naming nilalaro. Umaandar yung GTA namin, yung Hungry Shark, lahat halos ng game na nilalaro namin, umaandar sa kanya. Yan, hinaan ko lang yung volume. Bali yung OTA na Android 5.1, marami siyang naitulong kasi parang mas naging smooth yung Player S3 Octa when it comes to sa OS, yan, sa gameplay, and yan, nakikita nyo naman, smooth pa rin yung gameplay. Bali yung settings ng ating game na GTA is normal. Ito yung pagka-download mo, lalaruin mo na nang wala kang babaguhin. Yan. So, smooth na smooth yung gameplay. Kahit anong games na nilalaro namin dati, okay siya. Yan. Hungry Shark. Problema lang, nung naging Android na siya, may mga ibang games na pag nilaro namin, lumalabas yung MTK, yung thermal parang monitor. Ngayon, pag umaandar yung thermal monitor, biglang mamamatay yung Cherry Mobile Player S3 Octa. So, isa yun sa mga downside. May mga ilang games lang kasi pag naglalaro kami ng GTA, hindi siya nagsha-shutdown. Pag naglalaro kami ng Hungry Shark, hindi siya nagsha-shutdown. Pero pag Gods of Rome na yung nilaro namin, lalabas na yung MTK Thermal Manager. Yun. Pag lumabas yung Thermal Manager na yon, wala ka nang magagawa kasi mag-auto restart siya. So, sana i-patch ng Cherry Mobile yung software na yon. So, malamang kaya nila nilagyan yon, siguro dahil nga yung isa sa mga lumabas sa balita na sumabog daw yung cellphone ng Cherry Mobile. Pero, depende kasi rin yan sa gumagamit. Minsan kung iniiwan mong naka-charge yung cellphone mo, matutulog ka na, tapos iiwan mong naka-charge. Yan. Tapos ginagamit mo siya habang naka-charge yon. So, wala kaming na-encounter na ganon. And, hindi rin masyado umiinit yung Cherry Mobile Player S3 namin. Yan. So, papakita ko lang yung MTK Thermal Manager. Yan. Pag naglaro na kami ng Gods of Rome, yan. Sa Gods of Rome lang siya lumalabas sa akin. Hindi ko lang alam sa mga ibang user. So, kung ano yung na-experience nyo sa bagong Cherry Mobile Player S3 Octa nyo na Android 5.1, i-comment nyo na lang dyan sa baba. Yan. So, pag itong Gods of Rome nilaro namin, magre-restart to. Lalabas yung MTK Thermal Manager. Yan. Sana i-update ng Cherry Mobile through OTA yung fix doon sa issue na yon. Kasi yung nung naging Android na siya, medyo naging smooth eh. Naging smooth yung gameplay niya. Problema lang, pag etong Gods of Rome or siguro yung mga heavy graphics na games, yan. Pag mga heavy graphics na game yun, lalabas na yung thermal. So, fight. Papakita ko lang guys para makita nyo. Isa sa mga issue nung nag-update siya sa Android 5.1. May pros and cons eh. May halo. May part na nakabuti siya, may part din na nakasama siya. Ayan. So, wala pa tayo ilang minuto. Papakita ko guys. Wala pa tayo ilang minuto sa Gods of Rome, lumabas na yung MTK
Thermal Manager. So, wala na akong magagawa. Kahit anong pindot ko, hindi na siya lalabas. So, ang pinagtataka ko lang, yun nga, dito pa lang siya nasisira sa Gods of Rome. Yan. Sa Gods of Rome lang siya lumalabas. Pero sa overall performance, yan, makita nyo, nag-restart. Yan. Sana ma-OTA ng Cherry Mobile yung issue dyan sa MTK Thermal Manager. Kasi kahit i-off mo siya or i-disabled mo siya, hindi siya mapipigilan. Talagang magre-restart yung unit. Yan, yung unang version nito, nung Android pa siya, 1 to sawa kami maglaro dito hanggang maloba to. Hindi umiinit. Umiinit siya. Ibig sabihin, umiinit siya, pero hindi yung way na nakakapaso na or sasabog or ganun. Basta maiinit lang siya, tas tama lang. Ngayon, naging Android 5.1 siya. Yun yung pinaka-downside dun sa Android 5.1. Pag mga heavy, extensive games, nag-shutdown na siya, samantalang dati, hindi naman. Yan. So, ito na, nabago na yung menu. Yan, double swipe, lalabas na, and may mga tricks siya na bago. Mga ibang nakakatulong, yung mga maliit na bagay, kasi nga sa 5.1 version. Yan, settings, tapos yung smart gesture, yung double tap to wake, tapos pag naka-on, pwede mong gawin yung screen off, double tap sa home. Yan. Pag dinouble tap mo yung home, mag-sleep siya, tapos double tap naman sa screen para bumukas. Yan. Sa mga 5.1 version, alam na, same settings, mas madali pumili ng Wi-Fi. Mamimili ka kung saan ka pwede connect, mas madali. Yan. Same pa rin. Sa volume, meron ng yung priority, tapos yung all, kung ano yung gusto mo i-mute, yan. Sa performance, wala akong masabi kasi mas naging smooth. Mas naging smooth yung Cherry Mobile Player S3 sa 5.1. Sa calls, ganun pa rin. Pag nagre-receive kami ng calls, same loudness pa rin yung speaker niya. Tapos yung sa mic, ganun pa din yung receiver niya. Sa camera naman, halos konti lang yung pinagbago ng diferensya. Halos di ko rin makita yung diferensya. So, same pa rin kasi nakadepende yan sa lens. Pero yun nga sa software, yan, nakita nyo, nag-iba yung dating menu. Kasi dati hindi ganyan yan. Parang yan, beautify. Tapos yung ordinaryo lang, yung normal niya, panorama. Tapos live photo. So, nagkaroon lang ng parang mini shortcut dito. Pero halos same pa rin. Pati sa quality. Yan, pag tinignan nyo guys. Yan, so, same quality lang. So, overall, sa mga user ng Player S3 Octa, malaking tulong yung OTA na yon. Ngayon, parang pagkakarinig ko sa mga forums, nakita ko, parang diskusyon is parang wala na daw yung OTA. Parang tinanggal na ang Cherry Mobile yung OTA. Pero ako, na-update ko nga yung akin, walang problema. Ayan, so up to date na, 5.1 na yung version ng atin. Overall, naging smooth yung Cherry Mobile Player S3 namin, pati sa games, pati sa menu. Pinaka-downside lang, kung gamer ka talaga, maiirita ka dun sa MTK Thermal Manager. Yun lang yung pinaka-downside na mag-auto shutdown yung Player S3 kasi akala niya sobrang init na ng unit pero hindi pa naman mainit. Yun. Sana i-OTA ng Cherry Mobile yon. And kudos din sa Cherry Mobile kasi tinupad nila yung pangako nila na OTA. Yun nga lang, alam naman sa atin sa Pinas, mayroong mga mahirap paliwanagan, mga hindi makasunod sa simpleng rules. Kung i-update nyo yung Player S3 nyo, sure nyo lang na hindi rooted yung unit nyo, sapat yung battery ng charge 100% to 90%, stable yung wifi nyo, hindi putol-putol, para hindi makokorrupt yung unit nyo. And dapat sobrang pasensyoso ka, sobrang maintay ka kasi sobrang tagal ng process, tas magba-black screen lang. So pag in-off mo yung unit mo habang naka-black screen siya, pwedeng makorrupt or ma-damage na yung pag-update mo. And so,
Overall, okay yung update ng Cherry Mobile sa Android 5.1. Bumilis, mas umayos yung game. Tapos yung downside lang, yun nga, yung MTK, Thermal Manager. Yun, dahil nag-auto shutdown pag mga high graphics yung game. So, dati hindi ganon. Yan, halo yung nararamdaman ko. Okay siya na hindi. Pero kung mabibigay nila yung OTA dun sa Thermal Manager na yon, yung hindi na mag-shutdown yung unit, yun, 5-star or 10-star pa yung update na yon ng Cherry Mobile Player S3 Octa. Yan. So, sa battery life, medyo tumagal yung buhay niya kasi dati, pag ginagamit namin to, inaabot lang siya ng 1 hour to 1.5 hour. So, nung na-update na siya sa Android 5.1, so pino-charge natin hanggang sa tuloy-tuloy na paggamit hanggang sa malobat. Halos umabot ng 2 hours yung screen time ng Player S3 dahil nga mas na-optimize siya dahil dun sa Android 5.1. So, yun yung experience ko guys sa Player S3 Octa namin. So, hindi ko alam kung ano yung naranasan nyo sa unit nyo. So, i-comment nyo na lang dyan sa baba. And iba-iba kasi ang sitwasyon natin and iba-iba din yung paggamit natin. So, yan. Yung sa amin, tagumpay, successful. One downside, yung MTK Thermal Manager. So, sana na-inform ko kayo dun sa bagong update or sa Player S3 Octa na Android 5.1 version. Yan. So, if you like this video, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. And this is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!